Nagde-deliver lang ako ng pagkain. Paano ka nahulog mula sa ikasyam na palapag? Paano ka nahulog mula sa ikasyam na palapag, ilang oras na ang nakalipas? Kuya, pwede mo ba akong samahan sandali? Pagkain lang ang dinideliver ko, hindi tao. Sabihin mo kung ano ang kondisyon mo. Pasensya na, hindi ko tatanggapin ang order na ito. Kung ganoon, bibigyan kita ng masamang rating. Pwede pa nating pag-usapan ang 5 bituin. May tuturing ba itong aksidente sa trabaho kagabi? Problema ko ang aksidenteng iyon. Ako si Exinran. Pera, ikaw na ang magbanggit ng presyo. Shufan, may trabaho ako. Hindi rin ako umaasa sa iba para mabuhay. Anak, malapit na siyang ikasal sa pamilyang Gu. Naglakas loob ka pang magdala ng lalaki sa bahay. Hanapin muna natin ang tao. Walang ebidensya, kaya huwag munang humatol. May asawa ka. May asawa ka, nagde-deliver ka pa ng pagkain. Wala nga akong nobyo. Kapatid ko at ama ko sila. Paano kung makita ka nila? Baka hindi ka na makalabas ng buhay. Tumalon siya mula sa ikasyam na palapag. Ang almusal ay parang sabaw ni Mengpo. Sa likod ng kurtina. Nasaan si Exinran? Bahay ko ito. Lumayas ka. Wasak na ang kasunduan sa pagpapakasal sa pamilyang Gu. Kaya mo bang bayaran ang pinsala? Hindi ako kailanman pumayag. Ama, hindi marangal ang pagkatao niya. Dapat bawiin ang mga kumpanyang nasa pangalan niya. Hanapin muna natin ang taong iyon. Pagkatapos na ang usapin tungkol sa kumpanya. Wala sa ilalim ng kama. Wala rin sa aparador. Kung ganoon, ito na lang ang natitira. Tabi. Kwarto ko ito. Kung ganoon, ano ang kinatatakutan mo? Titingnan ko nga. Nasaan ang tao? Shufan. Tapos na. Napakagandang pugon. Hindi pa ako pinababayaan ng langit. Sino ka? Ako si Xubanxian. Nabigo ang pagtawid sa kapahamakan. Isang ligaw na kaluluwa na lang ang natitira. Ayokong mawala ang lahat ng aking natutuhan sa buong buhay ko. Kayamanan, katayuan at mahabang buhay. Lahat ng iyan ay maibibigay ko sa iyo. Ako pa ang makikinabang sa ganitong kabutihan. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Magpahinga ka at tanggapin mo ako. Sumunod ka, pagkagising ko. Mangingibabaw ka sa lahat. Ang pamana. Mula ngayon, akin na ang katawang ito. Tumigil ka, masisira mong kasama ang sarili mo. Minsan na akong namatay, sa pagkawasak pa ba akong matatakot? Ayoko sa mga pakinabang na iniaalok mo. At huwag mong tangkaing angkinin ang katawan ko. Imposible, nakayanan ko ang 78 dagundong ng kulog. Pero hindi mo ako nakayanan. Libreng ipinamimigay ang pamana. Totoo nga, ang libre ang pinakamahal. Nahulog mula sa ikasyam na palapag at hindi pa namatay. Matindi talaga ang kapangyarihang iniwan ng matandang iyon. Nilagyan ko siya ng lason. Pinabantayan ka na naman niya buong gabi. Young Master, nakita ko mismo nang pumasok siya. Hindi natuloy ang plano. Sa halip ako ang nakulong. Isang delivery man lang, akala mo makakalipad na. Young Master, siya nga iyon. Sinira niya ang magandang plano ko. Naglakas loob pa siyang manghamon. Junhao, baliin mo ang isang paa niya. Natural lang. Sakto, gusto ko ring subukan. Ang kamay ko. Ano raw ang sinabi niyang babaliin niya? Ang binti. Hayaan mong baliin ko ang binti mo. Aminin mo na, ayos na. Ha ha ha. Tapos ka na, hindi ka palalampasin ng pamilyang Ye. Parang siguradong palalampasin kita. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Ye. Subukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok ko. Papatayin kita nang walang matitirang puntod. Kung ganoon, susubukan ko. Aray, ang binti ko. Hindi ba sabi mo, hindi ko kayang galawin ka? Tandaan mo, hindi kita kakalimutan. Bahala ka. Nasa akin ang mga alaala at teknik ni Xubanxian. Pero kailangan kong magsanay muli mula sa simula. Unang antas ng pagsasanay sa enerhiya. Pero kailangan kong magsanay muli mula sa simula. Sa ngayon, pagpapalakas pa lamang ng katawan. Hindi pa talaga ako nakapasok sa yugto ng pagsasanay sa enerhiya.
Chufan, kapag hindi mo binuksan ang pinto, gagamit ako ng ekstrang susi. Kalahating buwan ng atrasado ang upa mo. Dapat mabayaran mo ito ngayon. Hindi pa ako nakakatanggap ng sweldo, Ate Zu. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Hindi naman imposibleng palampasin kita. Maging nobyo ko ka. Lumipat ka rito at tumira sa akin. Hindi na kailangan, Ate Zu. Kung ganoon, bayaran mo na ngayon. Ako na ang magbabayad ng upa niya. May sumasagot pala sa gastusin mo. Bayad na ng buo ang upa. May kailangan pa akong pag-usapan sa kanya. Bata ka pa, bakit ka umaasa sa iba? Basta malinaw na ang bayarin. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Ate Zu. Sinundan ko ang delivery order kagabi at dito ako nakarating. Walang record sa ospital. Hindi rin matawagan ang telepono. Talaga bang hindi ka nasaktan? May taong nakatayo sa harap mo. Huwag mo nang usisain ang mga detalye. Dapat manatiling sikreto ang nangyari kagabi. Hindi na kailangan iyon. May pakana ang kuya ko. Hinarap mo ang mga kahihinatnan para sa akin. Muntik ka pang mawala ng buhay. Ang bahay at kotse ay kabayaran sa pananagutan. Hindi ito tungkol sa damdamin. At wala ring anumang kondisyon. Fan Huaming yun 1,001. Ililipat ang titulo pagkalipas ng ilang araw. May sasakyan sa garahe na pwede mong gamitin. Ibabawas ko ito ayon sa halaga ng kabayaran. Papanatilihin ko rin ang sikreto. Hindi ko konsintihin ang pamilyang Ye ang kahihiyan. Huwag mong ipaalam sa kanila na buhay ka pa. At lalong huwag mong banggitin ang nangyari kagabi. Naiintindihan ko. Ito ang tinatawag na sasakyang pamalit. May isa pa akong huling delivery. Pagkatapos nito, tapos na ang trabaho ko. Pagkatapos nito, tapos na ang trabaho ko. Mabilis na delivery. Hotel 502. Room 503. Hotel 502. Magandang araw, delivery. Magandang araw, delivery. Sino ang asawa mo? Churan, magkakilala ba kayo? Kung hindi ko siya kilala, paano ko makikilala ang isang delivery rider? Dumating na ang almusal. Umalis ka na agad. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, ang pangalawa kong tiyuhin ang nagpalaki sa akin. Naghahatid ako ng pagkain tuwing katapusan ng linggo. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin. Bukod sa matrikula ni Churan at pang-araw-araw na gastusin. Ang natitira ay ibinibigay ko sa pangalawa kong tiyuhin at sa kanya. Ang natitira ay ibinibigay ko sa pangalawa kong tiyuhin at sa kanya. Bumaba ka, may itatanong ako sa iyo. Paano ka nauwi sa paghahatid ng pagkain, nakakahiya? Hindi nakakahiya ang kumita sa marangal na trabaho. At hindi rin ito kahiya-hiya. May mataas at mababang antas sa bawat propesyon. Ang ginagawa mo ay nasa pinakababang antas. Boyfriend mo ba yung nasa taas? Senior na nakilala ko noong isang araw. Mayaman ang pamilya niya. Kaya niya akong dalhin sa alta sosyedad. Hindi mo kailangang pakialaman ang mga bagay ko. 2 araw pa lang kayong magkakilala, pero tumira ka na sa hotel. Ano ang iisipin ni Uncle Second kapag nalaman niya? Huwag mong gamitin si Papa para gipitin ako. Hindi mo nga kayang bumili ng bahay sa Donghae. Ano ang karapatan mong turuan ako? Buti na lang, hindi kita tunay na kuya. Huwag mong ipaalam sa mga kaibigan ko balang araw. May kuya akong naghahatid ng pagkain. Ang bilis niya. CJ, simula ngayon. Sarili mong landas, ikaw ang tahak. Umalis ka na. Sarili mong landas, ikaw ang tahak. Mahigit 3 milyon ang S-Class, di ba? Ano ba ang ginagawa mo? Huwag mong galawin ang kotse ng iba at gasgasin ito. Kaya mo bang bayaran iyan? Kuya, sa iyo ba talaga ang kotseng ito? Bahala ka sa buhay mo. Kuya. Naging si Kukswanching na. Ngayon ka palang tunay na nakapagsisimula. Mabagal ang paglabas ng espiritual na enerhiya. Kaunti lang ang espiritual kong lakas. Sanain muna natin ang pinakakapakipakinabang. Ipasok ang enerhiya mula labas hanggang loob. 3 bagsak na kamao. 50% ng lakas. Hoy, lolo. Naipit na naman ang lobo. Ako na. Ha, kuya. Ang taas ng talon mo. Bata, ano ang pangalan mo? Chufan. Zhou Zhenfei. Tinatawag ako ng iba na tigre ng Donghae. Uncle Zhao, ituloy ninyo. Ang bilis ng reaksyon mo. Pwede na ang pambungad na galaw mo. Sumalakay ka mula sa likuran. Pero sasabihin ko muna sa iyo. Sa kakayahan mo. Hindi ka hiyahiyang maging estudyante ko. Salamat sa alok pero sapat na. Hindi ka pa sapat.
Mananatili lang akong nakatayo. Kung mapagalaw mo ako kahit kalahating hakbang sa 3 galaw, talo na ako. Sapat na ang mga kamao mo. Lolo. Huwag kang umiyak, Lolo. Ayos lang ako. Masyado akong naging kampante. Hindi ko naintindihan ang ikatlong antas ng lakas kanina. Ginoong Chu, pakiusap, tanggapin ninyo ako bilang alagad. Hindi ako tumatanggap ng alagad. Tumayo ka muna. Hindi po kayo pumapayag. Hindi po ako tatayo. Xiao Fan, sasama si Xiaoran sa salu-salo ng kaarawan ng kaklase niya ngayong gabi. Hindi ako panatag. Samahan mo siya, pwede ba? CJ, ako ang sasama sa kanya. Pag-usapan na lang natin ang pagiging alagad ko pagkatapos. Umuwi ka muna at pagalingin ang mga sugat mo. Hindi ako susuko. Kuya, Genji na ang minamaneho mo. Bakit dito ka pa rin nakatira? Nasanay na ako. Tara na. Hindi mura ang mga regalo ngayong gabi. Kung maaari, wag na nating pag-usapan ang paghahatid ng pagkain. Hindi nakakahiya ang kumita sa marangal na trabaho. Regalo rin ito. Pangunahing paggalang lang. Ito ang pinsan kong si Chu Fan. Senior din siya sa pamantasan ng Donghai. Nakita ko na siya kaninang umaga. Naghatid pa siya ng pagkain sa akin. Kaya pala, tagahatid lang siya ng pagkain. Part-time lang. Part-time siyang naghahatid ng pagkain. Hindi naman iyon hadlang sa amin. Itatago pa ninyo ang ganitong nobyo. Kuya Chu Fan, maligayang pagdating. Magkakaklase naman tayo ngayong araw. Huwag kang mahiya. Maligayang kaarawan. Bagong limitadong edisyon ng telepono para sa iyo. Napakamahal nito. Itabi mo na lang ang bulaklak. Ibalik mo ang telepono. Anong kurso ang kinuha mo, kuya? Computer. May regalo na ang lahat. Sumama ka lang para makikain. Zhu Zhenfei, huwag kang manadya ng pang-aasa. Nasa kotse ang regalo. Nasa motorsiklo pang hatid ng pagkain. Munting regalo lang. 3 milyong halaga ang kotse, pero 5 libro lang ang laman. Hindi man lang siguro nagkakahalaga ng 200. Hahaha. Limitadong collector's edition ito mula sa palimbagan ng Jingsheng. 100 set lang ang inilabas. Mahigit 10,000 na ang presyo nito ngayon. May presyo pero wala kang mabibilhan. Sino ba ang makaalam kung tunay o peke? Isang tagahatid lang ng pagkain. Saan siya makakakuha ng limitadong koleksyon na libro? Pinsan ko lang siya. Huwag ninyo akong idamay kung tunay man o peke ang regalo. Tugma ang bilang ng edisyon at lahat ng impormasyon sa pagpapalabas. 35. Kaya niyang ilabas pati ang lahat ng 100 limitadong set. Ang lalim pala ng tinatago mo, Kuya Chu. Koleksyon ng mga nobela. Kuya Chu Fan. Napakamahal ng regalong ito. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Alikabok lang ang aabutin nito sa mga kamay ko. Naiintindihan mo ba ito? Magkakaroon lang ito ng halaga kung nasa iyo. Salamat, Kuya. Pahahalagahan ko ito. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Maayos ang takbo ng buhay ng kuya ko. Tapos na ang usapan tungkol kanina. Bumalik na tayo sa pribadong silid. Nangako ako kay Tiyo na ihatid kita pa uwi sa paaralan pagkatapos ng salusalo. Nasa hustong gulang na ako. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Hindi mo kailangang sumama sa akin. Pero tungkol sa nangyari ngayong gabi, hindi kita pagtatakpan kay Tiyo. Kailangan mo pa rin ba talagang pakialaman ang buhay ko? Hindi kita pinakikialaman. Tinutupad ko lang ang ipinangako ko kay Tiyo. May pribadong salu-salo rito. Pakiusap, umalis kayo. Bakit kailangan kitang sundin?
Ano? Ano ba ang nangyayari? Binabangga nila ang pinto. Tinatawag ko na ang front desk. Ikaw ang nagsabi sa akin kanina na umalis ako, kahit nasa kabilang panig ka ng pinto. Kaibigan ko si Bukian ni Kuya Danyu. Bigyan mo naman ako ng kaunting respeto. May halaga ba ang respeto mo? Manager ng Hotel Aos ang pinsan ko. Hindi makabubuti kaninuman kung palakihin pa natin ito. Kahit ang hotel na ito, kailangan akong bigyan ng respeto. Gagamitin mo ang manager para takutin ako. Kuya Danyo, hindi ko po alam ang ginagawa ko. Sino ang pumayag na umalis ka? Girlfriend ko siya. Iwan mo siya para uminom kasama mo. Pagkatapos, palayain mo ako. Kagabi sinabi mong poprotektahan mo ako. Ngayon, ipinagpapalit mo ako sa buhay mo. Papasukin mo muna ako. Huwag mo akong pabigatin sa ganitong oras. Gagamitin mo ang sarili mong babae kapalit ng buhay. Napakasama mo talaga. Lumayas ka. Halika, samahan mo akong uminom. Koleksyon ng mga nobela. Kaibigan ko si Chen Xingxin. Hindi mo siya maaaring galawin. Bakit naman? Ang tatay ko ay si Xiaobo. Kahit paano, dapat mong ibigay sa akin ang pabor na ito. Anak ni Xiaobo. May utang pa sa akin ang tatay mo na 100 milyon. Sakto namang hindi ko siya mahanap. Maaari naman nating huwag munang galawin ang isa't isa. Hindi sila sapat na kalaban. Wuqian, Churan, Chen Xingxin. Narinig kong malalakas kayong uminom. Ano nang akala ninyo, mga bayani na nagliligtas ng dalaga? Sila. Wala ni isa sa kanila ang maaari mong galawin. Lesiu. Ehem. Sabay-sabay natin siyang pilayin. Ah. Lesat, Litan. Sino ka ba talaga? Wala ka pa rin karapatang magtanong. May lakas ka bang magpatawag ako ng mga tao? Tawagin mo ang pinakamalakas mong padrino. Kuya Han, may nakasalubong akong eksperto. Dinalaw na niya ang lahat ng 12 ng tauhan natin. Pumunta po kayo rito. Heto po ang lokasyon. Kuya Han, siya nga. Isang suntok lang ang susubukan ko. Kung masasalo mo, aaminin kong talo ako. Hindi na ako muling aatake. Ang guro ay ang taong ito. Ginoong Zhou, kayo na po ang humatol para sa amin. Lumuhod ka. Hehe, narinig mo ba o hindi? Sinabi ni Ginoong Zhou na lumuhod ka. Ako ang nagsasabing lumuhod ka. Ginoong Chu, ako po ang nabigong disiplinahin ang aking mga tauhan. Naging bastos po sila sa inyo. Guro, sino po ba talaga siya? Siya po si Ginoong Chu, ang tumalo sa akin sa isang suntok. Ginoong Chu, naging bulag po ako sa inyong tunay na kakayahan. Ginoong Chu, nagkamali po ako. Isama mo sila at umalis. Walang sinuman ang maaaring muling humawak sa mga babaeng narito. Nauunawaan ko. Kuya, alam kong hindi mapagkakatiwalaan si Gao Peng. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Hanggang ngayon, ang kinatatakutan mo pa rin ay ang mawala ng dangal. Hindi ang pagkawala sa akin bilang kuya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang akin lang ay, simula ngayong araw, wala na akong pinsang babae. Kung sino man ang ligawan mo mula ngayon, at kung paano mo gugugulin ang mga araw mo, malaya ka na. Hindi na ako makikialam sa mga gawain mo. Kuya, Churan, umalis ka na. Ako na ang magdadala sa kanila. Muli kong ipatutupad ang mga tuntunin ng ating paaralan. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Tungkol po sa pagiging alagad ninyo. Maaari po ba ninyo itong pag-isipan pang muli? Hindi ako tumatanggap ng alagad. At hindi rin ako nagsasanay ng mga estudyante. Kaya mo bang tanggapin ang pagkatalo at panagutan ito? At susunod ka rin sa mga tuntunin.
May tuturo ko sa iyo ang pamamaraan ng bakanting palad. Bumalik ka bukas ng umaga para kunin ito. Maraming salamat po sa pagtuturo, Ginoong Chu. Isang tingin lang at kabisado ko na agad. Ang isang galaw na ito lang. Mas mahusay pa ito sa teknik ng palad na ilang taon kong pinaghirapan. Unahin mo muna ang unang anyo. Huwag magmadali at huwag ding ipagsabi sa iba. Natatandaan ko na. May nangyalam sa computer mo. Chufan. Ang website na iniatas noong nakaraang linggo, tatanggapin ngayong araw. Kung hindi mo maihahatid, umalis ka. Alas 9 ang pasok, pero alas 8:58 na ngayon. Leslie, hindi mo nga mapamahalaan ang computer mo. Tapos proyekto pa ang pag-usapan mo. Hindi nag-aalaga ang kumpanya ng mga walang silbi. Manager Wang. Karaniwan, inaabot ng mahigit 10 araw para magawa ng isang tao ang website na iyon. Imposibleng matapos iyon sa loob lang ng 2 araw ng weekend. Trabahong iniatas ng pamunuan. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang questionin ito? Umupo ka, huwag mo akong ipakiusap sa iba. Tapos na ang proyekto. Cheng, talaga bang natapos mo na? Wala pang 3 oras. Impossible. Sa loob ng 3 oras, hindi man lang mabubuo ang balangkas. Gusto ba ninyong suriin muna ito? Ha, ano? Ipadala mo sa akin ang mga file ng proyekto. Naipadala ko na. Babalik ako sa opisina para suriin. Kung nagbawas ka ng materyales o gumawa ng palpak na trabaho, pareho ka ring aalis. Ang ganitong proyekto ay bagay na bagay para dalhin kay General Manager Ki. Saan niya dadalhin ang proyekto mo? Para angkinin ang papuri. Kung ganoon, bakit hinayaan mo siyang kunin? Hayaan mo siyang kunin. Ang website na iniatas ni General Manager Ki noong nakaraang linggo. Natapos ko ng mas maaga sa takdang oras. Ganoon kabilis. Ako mismo ang sumulat ng pangunahing code. Para makahabol sa schedule. 2 buong araw akong tinulungan ng Departamento ng Teknolohiya. Malinaw ang disenyo ng pahina. Kumpleto rin ang mga function. Maganda ang kinalabasan. Tungkulin ko lang naman iyon. Patakbuhin mo ulit. Tingnan natin ang katatagan nito. Siyempre, walang problema. General Manager K, hindi ito inaasahan. Siguradong may bug ang programa. Hindi ba sinabi mo kanina na ikaw mismo ang sumulat ng core code? Kay Chufan ang proyekto. Siya ang nagsumite nito. Siguradong pinakialaman niya ito. Tawagin ninyo si Chufan. At ilabas ninyo ang tala ng mga submission sa internal network ng kumpanya. Bakit may ganitong pahina sa proyekto? Audit laban sa pakikialam sa demo package. Hindi ito lumalabas kapag normal na pinapatakbo. Na-trigger ito kapag binura ang pangalan ng gumawa at pinalitan ang device. Lumalabas lamang ito sa ikalawang pagsisimula. Inaamin mo na. Ikaw pala ang sadyang ng insulto kay General Manager Ki. Binabasa lang ito ang mga lokal na operasyon ng device. Hindi ito kumukonekta sa internet at hindi rin binabago ang datos ng negosyo. 016. Lumabas na ang tala sa internal network. Wang Chuande, ano pa ang maipapaliwanag mo? Sinuri ko lang ang proyekto para sa departamento. Ang resulta ng mga tauhan mo ay otomatikong itinuturing na performance ng manager. Maaari mong angkinin ang performance na iyon. Hindi mababago ng gumawa ang resulta. Kinopya mo ang resulta. Binura mo ang pangalan ng gumawa. At nagsinungaling ka pa ng harapan. Ano sa tingin mo ang kumpanya, laruan? General Manager Ki, napakarami ko ng taon sa kumpanyang ito. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Agad kang sinuspinde. Deactivate ang lahat ng access niya. Human Resources, wakasan ang kanyang employment alinsunod sa patakaran. Ha? Lumabas ka. Chufan. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ikaw ang kumuha ng proyekto. Ikaw ang nagbura ng pirma. Huwag mong isisi sa iba ang kabayaran. Esan. Hindi ako okay. Huwag mo nang pangarapin pa. Aba.
Naka-record ang surveillance. Tumigil ka na ngayon, may oras ka pang bumawi. Kaunti lang ang panakot mo sa akin. Dapat malinaw ang usapan sa utang na ito ngayon. Wang Chuande, tumigil ka. Lumayas ka. Binalaan na kita. Kapag kumilos ka pa, hahawakan kita. Aray, aray, aray. May binubugbog na. Sinaktan ako ni Chu Fan. Wala kayong pakialam sa nangyari. Siya ang unang nanakit. Hindi ko na maitaas ang balikat ko. Siya ang unang umatake. Hinawakan ko lang siya ng isang beses. Hi, hi, hi. Sa video, ikaw ang unang nanakit. Si Chu Fan ang humawak sa iyo ng isang beses. Pagkatapos bitawan, hindi na niya kayo hinabol. Pero mas malala ang pinsala ko. Nakita ko na. Siya ang unang nanakit. Malinaw ang kuha ng surveillance. Nasuspindi ka na. Pansamantalang itinigil ang iyong otoridad. At may lakas ka pang manakit sa opisina. I save ang recording. Unahin ang pagbusisi sa pinsala. Susunod ang usaping tao at legal na proseso. Kumakampi kayong lahat sa kanya. Oh. Matagal na ako sa teknikal na departamento. Bihasa ako sa proseso at sa mga tao. Hindi pwedeng laging walang may pananagutan sa departamento. Ang kaalaman sa proseso ay simula pa lang. Sino ang kayang lumaban para sa benepisyo ng lahat? At magpapatatag sa proyekto? Natural na susuporta ang lahat sa kanya. Sino ang gusto mong maging manager? Ikaw. Aba, iboboto rin kita. Hindi pa tayo abuti ng 14 na round. Hindi tayo abot sa susunod na round. Talaga bang naisama ka pa dyan? Hindi pa nga ako sa listahan. Lilinawin ko lahat. 1 taon pa lang sa trabaho. Kasama na agad sa teknikal na departamento. Ang listahan ay base lang sa kwalifikasyon. Sa huli, titingnan kung sino ang makakapagpalakas ng loob ng departamento. Bawat isa, 1 minuto. Ipresenta ang plano ng malinaw. Bumoto ng hindi nagpapakilala. Bihasa ako sa proseso at sa mga tao. Kailangan ngayon ng departamento ang karanasan at katatagan. Esan, ako ang nominado. Hindi ko pa kayang pangunahan ang buong departamento. Pero susuportahan ko ang taong handang umako. May isa lang akong tanong. Gusto niyo bang umuwi ng on time? Ang gawain ay pampubliko. Kung ayon sa resulta ang ayos, magkakaroon ng problema. Unahin ng manager ang pananagutan. Ang overtime ay pwedeng pangsalba sa emerhensya. Hindi pwedeng gawing palaging patakaran. May biglaang pagbabago ang kliyente sa gusto. Kailangang maipalabas ngayong gabi. Kung paaalisin mo ang lahat. Sino ang hindi magpapasalita tungkol dyan? Talagang magkakaproblema tayo. Hindi ko masisiguro na walang problema. Pero sisiguraduhin kong hindi tayo maagawan ng pagkakataon. At hindi ko ihagis ang sisihin sa iba. Tapos na ang botohan. Malinaw ang opinyon ng mga empleyado. Mula ngayon, si Chu Fan ang pansamantalang namamahala sa Departamento ng Teknolohiya. Formal na itatalaga, ayon sa proseso ng kumpirmasyon. Sandaling itigil ang pulong. Agad na kukunin ng Departamento ng Teknolohiya ang pamamahala. Saklaw ng ulat ni Sun Kun. Dinala ni Zhu Cheng ang tao para sa tala ng proteksyon ng media. Nakahiwalay na sample. Naiintindihan. Tatlong terminal ang magpapasok ng pagsusuri sa nakasarang kahon. Ang ika-4 na terminal ay para lang sa buod ng tala at pagbawi ng beripikasyon. Huwag patakbuhin ang di kilalang hot push na sample. Nabutas ng grupo ang 2,000 terminal na may virus. Offline na ang lahat ng pangunahing server. Hindi na mabuksan ang opisyal na website at forum ng laro. 8.0 1,453.16 825.60 175.330. Static scan. Pagsundan ang proseso. Naka-sandbox. Lahat ay nabigo na. Patuloy itong nagbabago. Hindi na ito masunod ng karaniwang lohika. Ipagpatuloy ang pagpreserba ng buong datos. Hindi pa nasiberipikang plano.
Walang makakapagpadala sa buong network. Pabilisin ninyo agad. Kumusta ang sitwasyon? Patuloy pang lumalawak ang saklaw ng impeksyon. Walang breakthrough ang internal na plano. Hindi gumagana ang tatlong ruta. Hanggang sukdulan na ang kakayahan ng internal team. Si Jayang lamang ang pwedeng lapitan bilang consultant. Nasa ibaba na siya. Noong nakaraang taon na virus ng kaligayahan. Naipit niya iyon sa loob ng kalahating oras. Ang consulting fee ng kumpanya ay milyon-milyon. Ang hinihintay mo ay ganitong oras. Ulat ng pagkabigo ng Grupo 3 para sa beripikasyon ng log at record ng kilos. Ilabas ninyong lahat. Nakaandyan pa rin ang pangunahing pinto. Kung hindi maibabalik ang window sa loob ng 10 minuto. Kapag tumagal pa, hindi na talaga makakabalik ang pangunahing serbisyo. Sino ang nagayos ng record ng kilos? Ako. Maganda ang record. 2 pero ang nakikitang pagbabago ay hindi katumbas ng. Tingnan kung paano niya talaga ito kinakalabit. Umaasa siya sa pagpapalit ng shell para maitago ang mga palatandaan. Putulin ang pasukan at bilisan ang proseso. Hindi pwedeng alisin muna niya ang pagmamay-ari at isulat ito. Ikaw ang magbura ng virus. Gagamitin niya ang kamay mo para burahin ang data ng negosyo. Pagsubok sa makina ng grosyo. Pag pumalya, babalik tayo sa umpisa. Takbo lang sa clone machine. Hindi aabot sa buong network. Alaynan. Inilipat na rin niya ang index para sa rollback. Handa na ang test machine. Ang super transmission ay read-only na lang. Itim na screen ang test machine. Na-stock din ang pagbawi ng Sword Ibis. Nakalock pa rin ang blueprint ng pangunahing dismantle. Pero bumagsak na naman ang 3 pangunahing submodule. Itigil ang test machine at ang control panel sa pag-imbak. Paano mo iyon natiyak? Magbabago ang panlabas na shell. Hindi nagbago ang pagkakasunod bago umatake. Gaano pa katagal? Sa bilis ng pagputol ng linya sa takdang punto. 6 na minuto na lang. May plano ka ba? Tapos na ang unang bersyon. Subukan mo muna ang isang makina, kung pumalya ako ang sasagot. Tama na ang pagkakasunod. Subukan mo siya. Ibigay kay Chufan ang huling verification window. Zero dalawa siyam. 000 tatlo. Sinusuri muna ang mga file. Patuloy na naka-off ang buong push notification. Na-reset na ang proseso ng virus. Lahat ng file log at checksum ay pumasa. Hindi nawala ang data. Hindi ang pangalan ng file ang binabantayan mo. Ang galaw niya ang naitakda. Magbabago ang panlabas na anyo. Hindi magbabago ang pagkakasunod-sunod. Mahigit 5 minuto na lang. Kaya bang sabay-sabay lahat? Hatiin sa 3 batch ang mga terminal ng Departamento ng Teknolohiya. Kopyahin ang pangunahing server. 12 terminal ng negosyo. 12 batch sa Hilaga, umasa sa beripikasyon ang bawat batch. Pumasa sa beripikasyon ang bawat batch. Ipasok na ang susunod na batch. Ligtas na maibabalik ang pagkakasunod-sunod. Ganap nang naibalik ang 50 makina ng Departamento ng Teknolohiya. Kumpleto ang code at mga log. 2,000. Load na 72. Inaagaw nito ang pahintulot sa pagsusulat. Ihinto muna ang mga terminal ng negosyo. Ibaba sa isang kapat ang sabayang pagproseso. Ibalik lamang ang mga data na pumasa sa beripikasyon. Ipasok sa ikalawang antas. Babantayan ko ang pagbalik at beripikasyon. Magpatuloy ka. Magsagawa ng pagsubok sa pangunahing sistema. Ganap nang naibalik ang mahigit 2,000 device. Lahat ng pangunahing server ay online. Pare-pareho ang resulta ng beripikasyon ng data. Ay! Sa pagkakataong ito, kumbinsido na ako. Mali ang naging pagsusuri ko kanina. Paumanhin. Tama ang direksyon. Naghihintay lang siya ng mas mabuting paraan. Ipaalam sa lahat ng departamento na naibalik na ang sistema. Magpupulong tayo para sa pagsusuri pagkalipas ng 10 minuto. Eksepsyon ang mga totoong kagyat na insidente. Hindi maaaring gawing patakaran ang pag-overtime.
Teknikal na tala, 1.85, 1.28, 1.84.0, 27. Mula ngayon, unahin ang pag-uri ng mga kahilingan. Kung totoong kagyat ang pagsagip, sabay nahaharap dito ang tagapangasiwa at ang manager. Hindi maaaring ipasa lang ang lahat sa mga nasa ibaba. Subukan muna ito ng 1 buwan. Kung hindi bababa ang kahusayan, ipatupad ito bilang pangmatagalang patakaran. Dumating na si Ginoong Qi at si Binibiningye. Ako ang kumakatawan sa aking ama para magsagawa ng inspeksyon. Itutuloy ang pagpupulong gaya ng dati. Katapos lang ng pagsusuri. Siya si Chu Fan, ang bagong manager ng Departamento ng Teknolohiya. Katatapos lang niyang pamunuan ang pagbawi sa sistema ng kumpanya. Nandito ka pala. Maligayang pagdating, Binibiningye. Kumusta, Manager Chu? Sinran, angkop ba na makipagkamay ka sa ibang lalaki sa harap ko? Sa tingin mo, ayos lang iyon. Wuzi, hindi ako nangakong magpapakasal sa iyo. Lalo na't hindi ako sa iyo. Pinag-uusapan ito ng mga nakatatanda sa dalawang pamilya. Hindi ikaw ang masusunod sa bagay na ito. Ang pag-aasawa ko. Ako lang ang magpapasya. Magpahinga ka muna. Huwag mong gambalain ang trabaho. Hihintayin kita sa loob. Mikroskopikong pagsisiyasat. Pumasok ka, may ipapakita ako sa iyo. Dito na lang natin pag-usapan. Tungkol ito sa pagpapakasal. Hindi ito dapat marinig ng mga tagalabas. Hindi ako makikipag-usap sa iyo ng sarilinan. Wuzi! Buksan ang pinto. Umabot na sa puntong pinag-usapan ang kasal ng dalawang pamilya. Ano naman kung mag-usap kami ng sarilinan? Kailanman ay hindi ako pumayag. Tabi. Usapin ito ng dalawang pamilya. Hindi ito titigil dahil lang sinabi mo. Ang pag-aasawa ko ay hindi kontrata ng dalawang pamilya. Lalo na't hindi ito pag-aari mo. Ah! Gaano ka nangahas na saktan ako? Lumapit ka pa ng 1 hakbang. Tatawagan ko ang pulis. Kaya mo bang makipagkamay sa akin at kay Chu Fan sa harap ng lahat? Basta dumikit ako, hindi pwede. Wala itong kinalaman sa kanya. Ikaw lang ang nagpapasuya sa akin. Ah! Ano ang ginawa mo? Pakalmahin mo muna ang sarili mo. Krimen ito. Hindi hahayaan ng pamilyang Gu na masira ng ganito ang kasunduan sa kasal. Kahit mamatay ako, hindi kita papakasalan. Kapag naayos na ang usapang kasal, dapat noon pa nakinig ka na sa akin. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Kausap ko si Miss Ye. Lalabas din ako mamaya. Wuzi, buksan mo ang pinto. Kung hindi ka pa aalis, ipapakalat ni Kizong ang mga tauhan sa buong lugar para hulihin ka. Hindi ko bubuksan. Ako na ang papasok. Naririnig ba ni Exinran? Kaya. Huwag kayong makipagbanggaan sa seguridad sa lugar. Esan, alam mo ba kung sino ang binabangga mo pumikit ka? Mas maigi na. Huwag muna kayong gumalaw. Akala mo dahil nailigtas mo siya, pwede mo na akong galawin. Akala mo ba may masasandalan ka pa sa pamilyang Gu para kalabanin ako? Heh! Ah! Noong sinaktan mo siya, naisip mo ba ang magiging kapalit? Heh! Nangahas kang galawin ako. Ako na. Ah! Saklolo mali ako. Humingi ka ng tawad sa kanya. Yexinran, mali ako. Bitawan mo. Hindi ako pumapatay. Opo.
Hindi ka palulusutin ng pamilyang Gu. Una, magtungo tayo sa ospital. Hindi ito kabayaran. Salamat sa iyo. Ingatan mo muna ang sarili mo. Shu, hinahanap po kita ngayon. Anong nangyari? Hinahabol ngayon ng gobernador ang isang mapanganib na pugante. Maaaring nagtatago na siya malapit dito. Ang tagapagsalitang nakahiwalay sa pader 100.2. Bihira siyang lumabas ng bahay. Kilalanin mo ang sitwasyon. Magmasid ka ng mas mabuti sa mga susunod na araw. Naiintindihan ko. Mas maigi na ang pakiramdam ng katawan ko 2-2-3-4-7-3-7. Mas maigi na ang pakiramdam ng katawan ko 577. Mas maigi na. Pasok at magsalita ka. Nahanap ka na ng pamilyang Gu. Nakilala ka na rin ni Yehui. Pareho kayong naghahanap sa iyo. Naghahanap din si Guli sa underground boxing. Bukas punta tayo sa Jeongdong province. Nabili ko na ang tiket. Hindi ba sinabi mong parang hindi pa tayo magkakilala? Bakit ka takot na may mangyari sa akin? Noon, akala ko utang lang ang gusto mong bayaran sa akin. Pero kahapon, nang marinig ko ang boses mo, ang kinatatakutan ko ay mawala ka. Hindi lang iyon pagtanaw ng utang na loob. At hindi rin paghawak sa kasal bilang pananggalang sa sakuna. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Sa pagkakataong ito, gusto kitang piliin. Talagang gusto kong makasama ka. At harapin ang lahat ng magkasama. Pipiliin mo ba ako? Sobrang saya ko. Kung ganoon, magpapakasal tayo. Pero linawin muna natin. Hindi ako umaasa sa iba. Kahapon lang, iniligtas mo ang buong grupo. Sino ang may lakas ng loob magsabi niyan? Halika, kunin natin ang rehistro. Ngayon na. Nasabi ko na ang alok na pagpapakasal. Naghihintay ka pa rin bang magsisi ako? Pare, tulungan mo ako. May mesa sa loob ng bahay ko. Hindi makagalaw ang mga tao. Tumayo ka sa tabi ng pinto. Papasok ako para tingnan. Aling mesa? Hindi ikaw si Maxia Away. Ha? Tama nga, pinagdududahan mo ako. Zheng Liqiang. Nilagyan niya ng silencer. Huwag nang maghintay na may sumagip. Huwag kang gagalaw. Sa likod ko kayo. Ikaw. Off. Ah. Tao ka ba o multo? Tao lang ako, pero mas matigas ang buhay ko kaysa sa iyo. Tinamaan ba ang puso mo? Hindi, pero masakit talaga. Akala ko kanina. Akala ko tuluyan na kitang nawala. Narito pa ako. Ika-10 palapag, silid 1,002. May tao sa tabi ng pader. Nasa ilalim ng gaming table ang silencer na baril. Alam na ni Huyi ang tungkol sa silid 1,001. Binabati ko kayong dalawa.
Legal na kayong mag-asawa. Ginoong Chu, umaasa kami sa inyong paggabay. Ginang Chu, magtulungan kayo at matuto sa isa't isa. Hindi pa malinaw ang kuhang larawan. Iisang tao lang ang nasa loob ng silid na iyon. Ang mga buhay lang ang unang ilabas mula sa pamilya mo. Hindi ako. Kuya. Mukhang maling tao ang nadampot namin. Kuya, siya talaga si Chu Fan. Esan. Pinapunta ba kayo ng pamilya U? Kumukuha kami ng bayad para sa trabaho. Sumama ka sa amin. Hindi ako sasama. Esan. Isara ang pinto at tumawag sa matandang Zhou sa unang palapag. Matandang Zhou, dumating na ang mga tauhan ng pamilya mo. Nasa ika-10 palapag pa si Chu Fan. Ah. Haha. Kahit ganoon kalayo, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ah. Itaas ang 2 kamay at ilagay sa ulo. Lumabas kayo sa sako. Unit ng pag-aresto. Nasa kabilang silid si Zheng Liqiang. Naabisuhan na kayo ni Zhu Zhenfei. Lumuhod ka sa tapat ng silid 1,002 at sabihin ang pangalan mo. Anyway, ganoon ba? Xiao Ming, kontrolin ang babae sa unang palapag. Harangan ang mga labasan ng gusali. Walang lakas ng loob ang pamilya una magpadala ng ganito karaming tao. Nasa ika-10 palapag si Zheng Liqiang. Akala ko mga tauhan kayo ng pamilya mo. Chu Fan, huwag mong sabihing tauhan ka ng organisasyong iyon. Ako ang nagpalit ng numero ng silid. Nasa sako si Zheng Liqiang. Tumatanggap lang kami ng bayad para manghuli ng tao. Pamilya Wu ang nagbigay ng address. Ako ang sasagupa sa mga baril at sa 2 bihag. Ang maling numero ng silid ang nagdulot ng maling pag-aresto. Ipakita mo ang iyong gihi at tumigil na kayo. Walang malubhang na sugatan sa mga tauhan. Itala ito ayon sa mga patakaran. Ako ang nagpalit ng plakang pinto. May pananagutan din ako. Si Zheng Liqiang ang una ng tinalo ni Chu Fan. Hindi lamang kami ang may ambag. Walang kakwenta-kwentang kamao. Nakontrol din niya kaming 11. Lahat ng ebidensya ay buong-buo kong nakolekta, Gobernador. Gobernador, ang mga baril ng grupo ay nasa ebidensya record at kusang isusuko. Ang resibong ebidensya ng mga baril ng grupo at ang kusang pagsuko sa gobernador. Mga baril ng grupo at ebidensya record. Kaya niyang hulihin ang mga mabibigat na kriminal. Kaya rin niyang tapusin ito ng maayos. Bukas ng hapon pupuntahan ko siya. Ha? Papa. Nahuli na si magkapatid Bao. Hindi pa malinaw matapos ang investigasyon. Gusto kong lumuhod si Chu Fan at humarap sa akin. Hindi pwedeng magtiwala sa mga tagalabas. Ikaw ang humarap dyan. Ikaw ang humarap dyan. Ikaw ang humarap dyan. Opo. Ako si Buyi. Ama ako ni Buzi. Ako ang naglilinis ng kalat ng anak ko. Ang kasal ay usapin ng antas na 5 mandirigma. Sa ibaba ng 3 antas. Walang makakataka sa patibong ng aking kulay uling na daliri. Kung gayon, saluhin mo rin ang isang daliri ko. Lumaban. Anong klase ng teknik yan? Daliri ng kalangitan at ningas. Lahat tigil. Sinaktan ako ni Gobernador Chen. Ngayon, saktan mo rin ako ng 3. Forensics. Malinaw na malinaw ang kuha ng kamera sa may pinto. Si Lisan Dao ang unang umatake. Binantayan ni Buzi ang gamot. Ang magkapatid Bao ay may butas sa pagtatali ng tao. Ang magkapatid Bao ay may butas sa pagtatali ng tao. Ang magkapatid Bao ay may butas sa pagtatali ng tao. Si Zheng Liqiang ay una ring kinontrol ni Chu Fan. Kusang isusuko.
Aayusin ayon sa ebidensya. Walang pakialam kung kaninong mukha ang mas mapapakinabangan. Kailangan talagang may paliwanag ang pamilya Wu. Pupunta si Chu Fan sa ospital para dalawin si Wuzi. Ihihinto na ng pamilya Wu ang lahat ng pribadong paghihiganti. Hanggang dito na lang ang magkabilang panig. Para kay Xinran, ako na ang pupunta. Hanggang dito na rin ang pamilya Wu. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko ng mukha si Gobernador Chen. May dalawang bagay ako rito. Salamat sa pagtulong mong hulihin si Zheng Liqiang. Tatanggapin ko ang watawat. Ang pagdakip ng tao ay para sa kaligtasan sa sarili. Ibinigay ko na ang bonus bilang donasyon. Ikalawa, iniimbitahan kitang maging instruktor ng Donghai Combat Department. Kakakasal ko lang. Hindi pa rin maayos ang sugat ko. Tungkol sa usapin ng instruktor. Hayaan mo akong pag-isipan pa. Iginagalang ko ang desisyon mo. Pumunta ka muna sa ospital para asikasuhin ang usapin ng pamilya mo. Ingatan mo ang sugat mo. Naiintindihan ko, Inay Chu. Chu Fan, estudyante. Matagal na palang magkakilala kayong dalawa. Nagkita na kayo sa kaarawan. Noong araw na iyon, inalis ako ng estudyante sa pagkakaipit. Si Xin ay anak kong babae. Kaya pala. Naroon ang gobernador. Nasa loob ang gobernador. Ang pagdalaw ay hindi nangangahulugang may tumanggap ng mali. Ngayon, linawin natin ng maayos ang usapan tungkol sa nakanselang kasunduan. Magdala ka ng kaunting prutas sa pagbisita. Para lang hayaan kitang makalusot. Nag-iisip ka na naman ng sobra, Ginoong Gu. Sinusunod ko lang ang usapan para bisitahin ka. Kapag nadulas ang kamay ko, papalitan ko pa rin para sa iyo. Hindi na kailangan pang dalhin iyon. Hindi ako kumakain ng saging. Hindi ako kumakain ng saging bagong pahina ng balat. Ha ha ha. Mukhang may ipinagkatiwala sa iyo si Ginang Gu. Idagdag mo ang contact details. Unahin mo nang gamutin ang sugat. Matutong manatiling kalmado at humiga ka na lang. Hindi naman malala iyan. Malinaw na ba ang lahat ng kondisyon? Mula ngayon, hindi na muling makikipagharap ang pamilyang Gu kay Xinran. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Bibigyan ko ng mukha si Gobernador Chen. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko na. Sumang-ayon ang pamilyang Gu na itigil ang pagganti. Mag-ingat ka po, Ginoong Gu. Alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag mo na akong ihatid. Hindi na ako babangon sa kama. Tay, bakit siya muling dumudugo? Doktor. Nurse. Bilisan ninyong iligtas ang aking anak. Bilisan ninyo. Ngayong gabi, kakain sila sa bahay namin. Sumama ka rin. Bukas na lang, uwi muna ako para samahan si Xinran. Kung gayon, pauwiin kita ng driver. Hindi na kailangan, ako na mismo ang uwi. Tay. Ano na naman ang nangyari kay Tio Chen? Lumalakas ang paghina ng pulso. Dalhin agad sa emergency. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako ang anak niya. Patuloy pang bumababa ang mga vital sign ng pasyente. Maaaring lumitaw ang panganib anumang oras. Dapat kang maghanda sa isip mo. Doktor, ano na talaga ang nangyari sa tatay ko? Doktor, ano na talaga ang nangyari sa tatay ko pangalan gamit sa utos gawa 133,783. 0.06027.050. Walang abnormal sa electrocardiogram, echocardiogram, at blood test. Walang nakitang malinaw na sanhi ng pagkahimatay at panghihina. Kung walang sakit, bakit lalo itong nagiging delikado? Parang wala naman siyang sakit. Pero baka hindi na siya maisalba pa. Kung walang sakit, bakit mamamatay? Patuloy na bumababa ang mga vital sign. Kaya lang ng ventilator na panatilihin siya ng kaunti. Hindi pa natutukoy ang sanhi ng sakit. Pakibitiwan na at hayaan ninyong matapos magsalita ang doktor. Dr. Liu, hayaan ninyong makita ko ang mga resulta ng pagsusuri. May lisensya ka ba sa klinikal na pagsasanay? Wala, computer science ang inaaral ko. Kung gayon, hindi ka maaaring pumasok. Ang operasyon ng walang kwalifikasyon ay pwedeng pumatay sa kanya. Patuloy na bumabagsak ang function ng puso ni Professor Wei. Walang nakitang abnormal sa imaging. Una, gawin ang bedside ultrasound at pagsusuri sa coronary artery. Suriin muli sa isang paulit-ulit na ikot. Maghanda sa pagpasok ng catheter. Ngayon, gawin na ang operasyon. Hindi siya tatagal ng kalahating oras. Ayon sa
May 22 minuto pa. Sa loob ng oras na iyon, kaya ko siyang iligtas. Kapag lumampas pa, huli na. Ang pagliligtas ng tao ay nakasalalay sa ebidensya. Manatili ka sa labas. Bumabagsak pa rin ang blood pressure at oxygen saturation. Bumabagsak pa rin ang presyon ng dugo at oxygen level. Liu Xiu. Dr. Liu. Halos normal na ang istruktura ng puso. Hindi maipapaliwanag ng bahagyang problema sa maliliit na ugat ang ganitong panghihina. Kung gayon, paano ba ito gagamutin? Kung walang abnormal, wala ring mapapasukang daan para sa operasyon. Kailangan lang itong ipagpatuloy at panatilihin. Ay, dahil hindi ito ordinaryong sakit. Nawawala ang tibok ng puso. Agad na magsagawa ng chest compression si Humei. Ipagpatuloy ayon sa proseso ng pagsagip. Hindi pa bumabalik sa normal ang pag-ikot ng katawan. Hindi tumugon ang mga rescue team ni Professor Wei matapos ang ilang ikot ng pagkuha. Nasa labas pa ang pamilya at naghihintay ng resulta. Ihanda ang blood transfusion machine at ang blood bank table. Huwag munang maglabas ng anunsyo. Silid ng intensive care. Panatilihin ang pagbabantay. Hatakin si Chu Fan sa silid ng intensive care. Pupunta ako para hanapin siya. Napakaayos ng sitwasyon sa intensive care. Ako na ang hahanap kay Chu Fan. Professor Wei, kumusta na po ang tatay ko? Tumigil ang tibok ng puso. Walang tugon ang karaniwang rescue procedure. Pumasok si Chu Fan para tingnan ang pasyente. Wala siyang lisensya bilang manggagamot. Hindi pwedeng basta na lang siyang humawak ng pasyente. Pumapayag ako na suriin niya ako at pirmahan ko. Basta may natitirang pag-asa. Huwag ninyong isuko ang tatay ko. Nasa lugar ako mula simula hanggang dulo. Hayaan muna siyang magpasya. Panatilihin ang kagamitan para sa pagbabantay at pagsagip. May 70% pa tayong pag-asa. Mula ngayon, lahat ay makinig sa mga utos ko. Itigil muna ang walang saysay na pagdiin. Panatilihin ang pagbabantay at ang daanan ng hangin. Liu Jian, ilabas ang mga tao at maghintay sa labas ng pintuan para sa utos. Ihanda ang blood collector, sterilized container, tray at gasa. Ano ang gagawin mo? Bumuo ng pangontra na hanay. Ilabas ang mga bagay sa loob ng katawan niya. Basta mailigtas lang ang tatay ko. Magkakaugnay ang dugo ng ama at anak. Kaya hindi tatanggihan ang daang ito. Wala na ang kakaibang nilalang. Bakit hindi pa bumabalik ang tibok ng puso? Nalinis na ang lason. Kailangan pang ibalik ang nawalang sigla niya. Nagkunwari siyang bangkay. Bumalik na ang normal na pag-ikot ng katawan. Ano nang nangyayari sa akin? Tay, tumigil ang tibok ng puso mo. Si Chu Fan na estudyante ang nagligtas sa inyo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Nawala na ang lason. Isa kang mabuting opisyal. Hindi ako pwedeng manood na lang habang may namamatay. Huwag ka munang bumangon. Kulang pa ang kaalaman ko, Ginoong Chu. Pasensya na at salamat sa pagliligtas mo ng buhay. Ginoong Chu. Ang sinundot mong apoy kanina, ano ba talaga ang prinsipyo niyan? Mali ang nakita mo. Naintindihan ko na, hindi na ako magtatanong. Dr. Liu, pumanong na ba si Director Chen? Ginawa na ng ospital ang lahat. Halos makukumpirma na ang pagkamatay ni Director Chen. Kakabawi mo lang. Hindi ka pwedeng bumangon. Alalayan mo ako papunta sa pintuan. Sasabihin ko lang ang isang bagay. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa inyo, Liu Jian, na maglabas ng death notice? Ay, Professor Wei. Kaninang sandali pa. Nababahala na ang lahat. Buhay pa ako. Bawiin ang draft at palitan ang pamagat. Narito mismo ang katawan ni Director Chen. Sino ang nagligtas sa inyo, Director Chen? Ginoong Chu Fan. Kasama sa aktual na proseso ng paggamot ang usaping pribado. Hindi pwedeng isa publiko. Malinaw ang naging kahilingan ko. Bago makumpirma ng pinal. Hindi pinahihintulutang ilabas ang death notice sa labas. Ang nakita ko ay ang direktang linya ng puso at ang matinding pagod ng espada.
Sa loob, akala pa nila tapos na ang resulta. Ayusin agad ang maling impormasyon. Sino ang may karapatang maglabas nito? Ibigay sa ospital para linawin. Agad na itigil ni Liu Jian ang anumang pahayag sa labas. Umalis sa emergency area. Selyuhan ang lahat ng record ng rescue. Ipagbigay alam sa medical office na silipin ang proseso ng paglalabas. Kaibigan po namin si Gobernador Chen. Nabalitaan kong siya'y nagliligtas dito. Si Ginoong Shansong po. Arehistro at papasukin siya. Sa tono pa lang tagas-haugo siya. Si Shansong at ang taong responsible sa Fortune Cross Border Enterprise. Ginawa kitang pinuno ng War Department. Malaki ang kinalaman niya rito. Mabuti at ligtas ka, Gobernador Chen. Ligtas na po siya sa panganib. Anong klaseng sakit po? Inaalam pa rin po ang dahilan. Si Ginoong Chufan po ang nagligtas sa akin. Ginoong Chufan, isang karangalan po. Kay sipag at galing ni Ginoong Chu. Si Ginoong Shansong din, napaka-energetic. Sana mas madalas kayong bumisita. Ginoong Shansong po, napakamagalang nyo. Hindi siya rito para magpatingin sa sakit. Para kumpirmahin kung patay na ako. Ganoon din ang tingin ko. Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Pagkatapos ng ilang oras, stable na ang check-up indicators. Gusto ng pamilya Shansong na magtayo sa Donghae. Pagkatapos ng ilang oras, stable na ang check-up indicators. Kulang pa sa kondisyon. Makakaapekto rin ito sa mga lokal na negosyo, hindi ko iyan maaprubahan. Sino ang huli mong nakasama bago ka mawalan ng malay? Uminom ng tsaa sa opisina si Shansong. Di nagtagal pagkaalis niya, nawalan na ako ng malay. Tinanggihan ang lupa. Muling darating si Zhong Hao para kumpirmahin ang balita ng pagkamatay. Pebrero 2, 2022. Muling darating si Zhong Hao para kumpirmahin ang balita ng pagkamatay. Muling darating si Zhong Hao para kumpirmahin ang balita ng pagkamatay. Wala kaming ebidensya, pero sila ang pinaghihinalaan. Ginawa nila yan sa aking ama para lang sa lupa. Kapag nagpalit ng gobernador, maaari nilang muling negosasyon. Inimbestigahan na ng War Department. Ang 5 taong ito ay mga retiradong sundalo. Boses at tirahan. Retiradong 0000. Fa Chongyue ay isang retiradong sundalo. Ang totoo, sila ang mga piling sundalo ng pamilya Shanhong. Active Network Area 135.16 realms 175,223 3060730205. North Trip karapatan sa listahan, gusto nilang mag-organisa ng friendship match 135.16 lalaki, kumukuha ng kulay 123.006. Gusto nilang mag-organisa ng friendship match, samahan ruot sa listahan 135 lalaki. At nagpadala ng pribadong mensahe. Kung aprubahan ang load, papayagan kaming manalo. Kung hindi, pipilitin kanila sa talo at opinyon ng publiko. Kung ang sumpa ay galing din sa kanila. Pareho lang silang naghahanda. Kaya, iniimbitahan kitang maging instruktor. Abalin mong makabuo ng mga mananalo. Hindi ko ipipilit ang panganib. Ako ang magtuturo sa War Department. Bukas ng 5:30 ng umaga. Susunduin ka ni Duliang. Sige po. Bakit ka nandito? Kakarehistro ko lang kaninang umaga. Kailangan kong bisitahin ang bagong asawa kong ito sa gabi, di ba? Ipaliwanag natin sa bahay. Hindi pa rin sila naniniwala. Para sa kanila, nagsusugal ako. Mas gusto pa ng ama ko ang kasal ni Nae at Wu. Kapag nagbago ang kasal, maapektuhan ang interes ng maraming tao. Kung gayon, bukas, isama mo ang totoong tao sa bahay. Gusto kong personal na sabihin sa kanila. Ito ang aking pinili. Hindi ito pagsusugal. Bukas ng tanghali, sasamahan kita. Maaaring mag-ingay sila. Makikita ang biyenan. Huwag na lang magtagal pa, umalis na tayo. Ngayong gabi ka. Sa itaas ako natutulog. Kung may problema, mag-text ka sa akin. Good night, see you tomorrow. Espesyal na lugar. Pakipresenta ang iyong VE. Ang bagong instruktor na si Chufan. Kumpirmado ang pagkakakilanlan, pakipasok. Si Chufan. Naiulat na ni Gobernador Chen ang lahat. Ako ang sasabay sa inyo ngayon. Nahirapan si Teniente Coronel Du.
Ngayon, ipakikilala natin ang bagong opisyal na si Chu Fan. Sa ganitong kabata, mismong si Gobernador Chen ang nagrekomenda sa kanya. Karangalang panlalaban para sa Donghae. Binigay sa isang walang karanasan na dayuhan. Kumpirmado na ang identidad niya. Sikapin mong makipagsapalaran ng mag-isa. Pagkalipas ng 10 araw, kami at ang pangkat pangbisita mula sa Zhaogo ay may paligsahan. Ang tungkulin ko ay pumili mula sa inyo ng taong kayang manalo. 10 araw lang, gusto mo nang mamili ng panalong tao. Bakit namin kayo paniniwalaan? Lahat ay tumahimik. Normal lang na hindi kayo naniwala. Ang isang lalaking nakasuot ng kulay yelong damit na may maraming buttons ay hindi dapat basta-basta paniwalaan. Hindi rin dapat isang papel lang ang tingnan at agad magpasya. Tungkol sa pagiging guro ko. Kung sino ang papalakpakan, siya ang kalaban. Pumili ng kinatawan. Si Chu Fan ang magpapasya sa proyekto. Hindi na kailangang pumili, pwede kayong sumama lahat. O, tingnan nyo nga. Ulat. Hindi kami atake sa guro, ako muna ang susubo. Angkop ang proyekto, ikaw ang pumili. Labanan. 1, 2, 3, 4. Nagkamali na si Chu Fan. Kahit mabagsak siya ng ilang beses, ayos lang. Suko na ako. Ngayon, bumalik sa grupo. Ang personal na lakas ni Guro Chu Fan ay sinasamo namin. Pero kailangan pa ring malinaw na makita ng guro kung sino ang mahusay sa pagtutulungan ng maraming tao. Paano kontrolin ang pinsala sa ensayo? Paano ito patutunayan? Sabay-sabay tayong siya maatake. Pinatanggal mo sa amin ang kakayahang lumaban. Pero hindi naman nagdulot ng malubhang pinsala. Kahit pumasa na iyan. Pwede. Simulan. Heto na. Ha! Kapag dapat kumilos, kumilos. Kapag dapat kumilos, kumilos tinuturuan kayo ni Guro Ping ng maayos na ensayo. Kapag dapat umurong, umurong. Guro Chu Fan, binabawi ko ang aking pagdududa. Guro Chu Fan, sumusunod na kami. Sumusunod sa utos. Pero kailangan pa rin panatilihin ang pasya sa pagbabalik sa grupo. Nalampasan na ang bahaging ito. Hindi pa sapat iyan, sa loob ng 10 araw kailangan pang lampasan ang laban sa kalabang iyon. Hindi ito palabas. Posibleng may masaktan ng malubha. 5 tao lang ang pipiliin kong magsasanay ng espesyal. Ang may lakas ng loob na akuin ang panganib, manatili. Ang iba, magsikalat na. Hadlang sa pagbaril at labanan. Kaya nilang salain ang mga tao. Kaya nilang salain ang mga klase ng tao. Kayang sanayin ang kasanayan. Unahin kong tingnan ang pisikal na lakas. Unahin kong tingnan ang pisikal na lakas at ang proteksyon sa pagbibihis. Mas titingnan ko kung sino ang makakakagat hanggang dulo. Kumpleto na ang pagsasara ng ruta. Naikarga na ang lahat ng ambulansya at mga sasakyang pangligtas sa unahan at likuran. Itigil agad kapag may abnormalidad. Unahin munang iligtas ang buhay, saka na ang resulta. Naintindihan? Anim na 45 tao ang online. Normal lahat ang pangkat ng suporta. Walang abnormalidad sa dagdag na kagamitan. Ang gusto kong makita ay hindi kung sino ang pinakamabilis magsimula, kundi kung sino ang kayang manatiling matatag sa ritmo. Ibinibigay ko na sa inyo sa huli. May abnormalidad. Itigil ang paligsahan, may inililigtas na tao muna. Huwag kang mag-alala. Mas malaki ang kumpanya kaysa sa inaakala ko. Ako mismo ang nagbuo ng Fenghe. Pero bumalik ka ngayon. Baka bawiin nila ang kumpanya at mga resources. Ikaw ang pinakasalan ko. Hindi ang ari-arian ng pamilya Ye. Kung ganoon, bumalik na tayo. Pumunta tayo sa mansyon ng pamilya Ye. Direktor Ye, siya si. Ang asawa kong si Chu Fan. Siya ang nagmamaneho. Nauunawaan ko po. Nasa daan na po. Dumating na po si Direktor Ye. Binibini, siya si. Asawa ko siya. Tawagin mo na lang siyang bayaw. Ah! Siya ang bumasag sa binti ko.
May ebidensya ka ba? Nakita ko mismo. Walang kikisi at walang saksi. Sa isang salita mo lang. Iimbestigahan natin yan mamaya. Ang pag-uusapan muna natin ay ang pagsasama ninyo. Ang inyong pagsasama. Ang pag-uusapan muna natin ay ang pagsasama ninyo. Esan. Ito ang aming sertipiko ng kasal. Kahapon pa kami nagparehistro ng kasal. Talagang nagpakasal kayo nang hindi nagpapaalam sa pamilya. Hindi ko pakakasalan si Huzi. Sa pagkakataong ito, ako ang magpapasya. Ang pagsasamang ito ang maihawak sa bilyon-bilyong transaksyon ng mga pamilyang Ye at Wu. Tatalikod ang pamilya Wu. Tatalikod ang pamilya Wu. Sino ang sasagot sa panganib na ito? Ako ang mananagot sa sarili kong desisyon. Ang pagharap sa bunga ay hindi nangangahulugang ipagpalit ang buong buhay. Hindi sa iyo lamang ang pamilya Ye. Proseso lang ito ng isang maliit na kumpanya. Wala kang angkan o resources. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Habang hindi pa alam ng pamilya Wu, pumunta kayo ngayon at magdiborsyo. Ang pagsasama ay gaya pa rin ng dati. Hindi ako makikipagdiborsyo. Hindi laruan ang grupo. Hindi mo rin pwedeng ikaw lang ang magdesisyon tungkol sa pagsasama ninyo. Sa mga mata mo, isa ba akong tao o kontrata lamang? King Shan, hayaan mong siya mismo ang pumili. Hayaan mong siya mismo ang pumili. King Shan, hayaan mong siya mismo ang pumili. Asawa ang hinahanap ko. Isang taong makakasama ko habang buhay. Hindi isang kasangkapan para ipagpalit sa resources ng pamilya Ye. Pinuno ng pamilya Ye. Hindi kami pumunta ngayon para humingi ng pahintulot. Pumunta kami para magbigay ng abiso. Abiso tungkol saan? Sa Oktubre 5 ang seremonya ng kasal. Pupunta po ba kayo? Maglalaan po ako ng upuan para sa inyo. Wala sa mga pagpipilian ko ang makipagdiborsyo. King Shan, huwag mong piliting maging kaaway ang sarili mong anak. King Shan, huwag mo siyang piliting maging kaaway mo. Kung ayaw ninyong lutasin ito ng maayos. Kung ganoon, dahas na ang sagot. Jackson. Pigilan sila. Sinran, umalis na tayo. CJ. Tito Je, tumabi ka. Binibini, bumalik na po kayo sa kwarto. Ginoong Chu, manatili ka. Kung saan siya pupunta, doon din ako. Sasama ako kay Sinran para magdiborsyo. Buksan ninyo ang malaking pinto. Hindi ako pupunta. King Shan, hindi ipinipilit ang pag-aasawa sa pamamagitan ng dahas. Huwag kang manakit. Lumayo ka kay Sinran. Aray. Ha. Aray. Ha. Ah. Apat na mandirigmang nasa ikatlong antas. Bumagsak silang lahat sa loob ng 2 segundo. Hindi bababa sa ikalimang antas ka. Gusto ko lang siyang ilayo. Tabi. Huling beses na ito. Pumunta ka at magpadiborsyo. Hindi ako pupunta. Impossible. Dito na nagtatapos ang lahat. Talo ako. Sino ka ba talaga? Programmer ng kumpanya ng pamilyang Ye. Ha? Nag-trigger ang impact alarm sa terminal ni Instructor Chu. Nasa mansyon ng pamilyang Ye ang lokasyon. Pagkatapos ay naputol ang koneksyon. Maghanda ang security convoy sa pagbabalik. Nasa unahan ang pamilya Ye. Humihiling ako ng pagbabago ng ruta. Kumpirmahin ang kaligtasan. Aprobado. Kaligtasan at pagsundo lamang ang pahihintulutan. Hindi kami nakikialam sa pribadong mga usapin. Opo. Ang destinasyon ay 60 kilometro ang layo. Pamilya Li ito. Ano ang iniimbestigahan ninyo rito? Hindi namin iniimbestigahan ang pribadong mga usapin. Kaligtasan lang ni Instructor Chu ang tinitiyak namin. Nasaktan ba si Instructor Chu? Walang problema. Nasira lang ang terminal dahil sa mga batong tumama rito. Tugma ang lokasyon ng alarma.
Instructor Chu. Instructor ng Donghai Combat Command. Pupunta ako para makipagkita sa biyanan kong lalaki at babae. Hindi ako pumunta para magpakitang gilas. Xingming, ibalik mo ang pangkat sa kampo. Iulat ang resulta ng pagpili pagbalik. Opo. Ang pamilya ay ang naging bastos kanina. Hindi ko muna hahadlangan ang kasal. Ang dapat ninyong igalang po ay hindi ang katayuan ko, kundi ang desisyon ni Xinran. Ituloy na ang kasal ayon sa plano. Sa 5 ng Oktubre, dadalo kami ng ama niya. Ama, talagang hinahayaan mo silang ituloy ang kasal. Mula ngayon, ilalaan din ang mga yaman ng grupo para sa Feng He at kay Chu Fan. Narito pa ang ama mo. Ikaw naman ang susunod na mamahagi ng mga yaman para sa pamilya ye. Tama na. Hindi ko nahahadlangan ang kasal. Pero haharapin ninyo ang pagtutol ng Angkan Wu at ng mga shareholder. Hindi sasalo ang grupo sa mga problema ninyo. Ako ang mananagot sa sarili kong desisyon. Hindi hihingi ng tulong ang Feng He sa pamilya ye. Sabay nating haharapin ang mga kahihinatnan. Ang trabaho ay trabaho. Hindi ko gagamitin ang combat command para pakialaman ang mga usapin ng pamilya ye. Kung hindi ka tutulong, ayos lang. Huwag ka nang kumontra sa mga anak. Darating ako sa 5 ng Oktubre. Mula ngayon, sa inyo na nakasalalay ang landas na ito. CJ. Mag-usap tayo mamayang gabi. CJ. Xingming, Sayong Yun, Wang Kai, Shen Xiu, Tang Wenrui, pumila. Narito na po. Itinatatag ngayong araw ang ika-61 na pangkat. Si Xingming ang itinalagang pinuno ng pangkat. Opo. May 10 araw pa bago ang paligsahan ng pagkakaibigan. Pagkalipas ng 10 araw, kailangan kong manalo ng lubos. Manalo ng lubos. Gamitin ang paraan ng paggamot at tiyaking ligtas ang pasyente. Ngayong gabi, pahingahin lamang siya. Kapag pumasa sa medical examination bukas ng umaga, saka sisimulan ang basic physical training. Ipinagbabawal ang pagpapakalat ng mga materyales sa pagsasanay at gamot. Kapag itinago ang pinsala, agad na aalisin sa pangkat. Nauunawaan ko. Malinaw na ang mga hangganan at tuntunin ng pamilya. May mga problema pa sa hinaharap. Kung ganoon, isa-isa nating lulutasin. Huwag kang mahuli sa 5 ng Oktubre. Sa sarili mong kasal. Hindi ako mahuhuli.